Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-J-Lovers. Muli na naman nagbabalik, Giovanni B. Yung dinala sa atin ngayon, problem nito ay sabi na may-ari ay bigla itong nangamoy at parang may umusok. So parang may umoy spark sa loob. So hindi ko na siya tinesting kasi baka dumami pa yung damage. So ang ginawa na lang natin ay binuksan na lang natin to para ma-check natin yung loob nito. So bali ito yung loob niya, ito yung power supply na dapat natin i-check. Tapos ito yung main board, so dalawang board lang yan. Yung power supply kasama na rin dyan yung backlight driver. So yan muna yung i-check natin, yung pinaka power supply. So tanggalan lang natin muna yung tornilyo niyan. So bali ito, natanggalan natin yung pinaka power supply niya. So ito na. So, tinanggal natin itong nakatakip na parang plastic na to para sa insulator. So may sunog nga na nakita tayo. Kita nyo naman yung bridge na diode, nasunog na siya. So hindi natin alam kung ano ba yung inabot nito. So hindi natin alam kung saan siya inabot yung pagkasunog nito. So una ko munang titistingin dito siguro yung ano natin, yung regulator o yung MOSFET na yan. Tapos sunod natin, testingin natin itong diode, tapos yung fuse nyan. So yan yung mga kadalasan tinatamaan. Tapos yung ano pa nyan, check natin yung drive, pwede rin tatamaan pa rin yan. Pero hindi natin alam kung talagang alin ba yung inabot. So linisan ko lang muna to. Yung pag-check natin, may nadidetect akong parang leak. Yan, kita nyo, parang leak siya. So hindi ko alam kung itong diode yung may leak o itong regulator natin. Yan, hindi ko alam. So siguro tanggalin ko muna tong regulator, tapos check natin. Then yung ano, yung diode. Ito yung capacitor, pag chinik natin may leak din, baliktarin mo. Yan. Meron pa tayong nasusukat. So tanggalin ko muna tong regulator. Bale, ayan na mga ka-J-Lovers, tatanggalin natin yung regulator niya. Check ko yung diode kung may leak pa. Nung pag-check natin ng diode, meron pa siyang leak dito. Yan, binaliktad natin, meron pa tayong nadidetect. So may posibilidad na itong diode yung may sira natin. So check nga natin yung voltage regulator. Check natin yung end-to-end, yung gate in source. Tingnan natin kung ito gate in drain, wala, good. Tapos gate in source, good, wala siyang reading. Tapos source to drain, meron yan reading. So ibig sabihin good yung voltage regulator natin. So pinaka problema natin itong diode. So tanggalin natin tong diode, tapos check natin kung magkakalik pa ba. So chinik natin yung capacitor, may leak na nadidetect tayo habang nakakabit pa tong diode na to. So tanggalin natin diode para malaman natin kung ito lang ba yung problema niya, ito yung pinaka problema niya lang ba. Saka tuturuan ko kayo kung paano natin to i-convert kung wala kayong pangpalit ng ganito. So ako kasi naubusan ako ng ganito. So pwede nyo naman maghanap kayo sa mga board, mayroon din itong mga ganitong diode. Pero kung wala kayong makuha, may alternatibo tayong pampalit yan na pwede nating gamitin o pan-testing. Yan, tinanggal natin siya mga ka-J-Lovers. Tapos check natin. So bali ito na, chinik natin.
Yan, ay natanggal na pala natin. So i-check natin yan. So dito, wala na tayo nadidetect na leak. Yan, kita nyo, wala na siyang leak, di ba? Baliktarin pa natin. Wala na, di ba? Naba ka to. Nabasa. Di ba? Nabasa na to. Ano yan? So may amplifier na sa Tama man. speaker lang. Dito sa capacitor, chinik natin. Baliktarin na rin natin. Wala tayong nadidetect kasi wala pa yung regulator natin. May madidetect tayo dyan pag nakabit na natin yung regulator natin. So, ibig sabihin, ito yung may problema. Check nga natin kung may leak talaga. 0.4, baliktarin natin. O, sabi ko na sa inyo, may leak talaga siya. Yan, 0.8. Yan, 2.2. So, ito yung problema natin. So, ibalik ko lang tong voltage regulator natin. Tapos, try natin siyang gawa ng paraan yung diode na yan. So, bali yan na. Naikabit na natin yung regulator. So, check nga natin. So, i-check natin yung capacitor kung may nadidetect na tayo nasa 0.5, 0.4, 0.6, mga ganun. Pag binaliktad natin, dapat OL siya. So, ito. Check natin yung capacitor, filter capacitor, 0.4, baliktad natin OL. Dapat. So, ibig sabihin, walang problema sa regulator natin o may posibilidad na hindi rin inabot yung drive niyan. So next natin, dahil good naman tong regulator, wala tayong pampalit na diode. So ang gagawin natin ay gagawa natin ng paraan na paano natin siya mapapagana to. Kasi wala tayong pampalit na diode. Bakalan mo ko sir ko dyan, kisa. Naubusan na kayo ko. Duman lang sa... Bali, ito yung mga inayos natin. So, yan, tinetesting ko na lang yan. Tapos yung pa, yung mga ayusin natin. Yan. Yan, may GBL pa tayo. Eh, GBC pala yan. GBL, parang ganun. So, yan, may plug screen din. So, dito muna tayo magpo-focus. So, pinakita ko lang sa inyo yung mga aayusin ko pa. Dahil wala tayong pampalit noon, so may alternatibo tayong pwedeng gamitin. So wala akong pampalit nitong bridge na diode na to. So pwede tayong gumamit ng natural na diode. Kasi importante yung rating ng diode. So ipa-flash ko na lang sa screen yung mga posibilidad na pwede mong gamitin na diode. Ito yung mga pwede natin posibilidad na pwedeng gamitin. Yan 4005, 4006, 4007. So mas maganda itong 4007 kasi mas mataas yung voltahe niya, yung maximum niya. So paano ba yung paggawa ng bridge nito? So napakadali lang na. Pwede nyo naman i-search sa internet or kung meron na kayong theory nito o history ng pag ganito. So mas madali na lang. So ganyan lang yung pag-bridge. So ipapakita ko na lang sa inyo kung paano natin siya i-bridge. Yan. Tapusin ko lang siyang ikabit. Tapos papakita ko na lang sa inyo. So ganyan din laman yung diode na yon, yung tinanggal natin. Kaya lang ito yung ano pa to, yung ordinary lang na bridge natin na talaga kinusa natin na bridge. Yung isa talagang naka-pack na yon, naka-bridge na talaga. Itong ganitong design yan. Nilapit natin. Yan. Itong magkasalungat ay itong magkapareho na may guhit, yan yung positive. Ito yung sa kabila ay negative. Itong magkasalungat, yan yung AC natin. Yan magkasalungat na may guhit at wala, may guhit at wala. Yan yung AC natin sa AC natin. Ito yung positive na may dalawang guhit, tapos yung walang guhit na magkapareho ay yun ang negative natin. So ganyan lang naman. So kabit lang natin ito mga ka-J-lovers. Tapos kung hindi nyo mapakasya, lagyan nyo na lang siya ng wire. So kabit lang natin to.
So fast forward ko na lang para mas madali. Bali ganito na yung naging itsura, ang pangit, di ba mga ka-G-Lovers? Basta yung may dalawang guhit sa positive natin yon, tapos yung dalawang walang guhit sa negative, tapos yung magkasalungit sa AC natin. So check natin tong fuse na 2 ampere kasi pwedeng inabot din to, so pwedeng na open din yan. So papalitan na lang natin din yan ng ordinary glass fuse kung wala kanya ng pampalit. So madali lang naman yung gawa ng paraan. So, kita nyo parang octopus yung pagkagawa natin. Basta importante, mapalagay natin yung power supply na yan. So, chinik natin, open yung fuse, diba? So, open yung fuse. Papalitan na lang natin siya ng ordinary natin. Yung glass na lang yung ikakabit natin. So, nag-check pa ako ng ibang component. Okay naman. Ito lang fuse. May tama. Ito. Yung ano natin. Ito yung filter capacitor natin. Pag biniliktad natin, yan, meron na siyang 0.5. Kanina 0.4. Pag biniliktad natin, OL. So, bali, papalitan ko lang muna yung fuse. Tapos, testingin natin. So, bali, glass fuse na yung ipapalit natin. So, madali lang naman palitan to ng glass fuse. So, habang ginagawa natin to, so papromote muna ng channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit na notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Ito na yung fuse na busted na rin. So, kukuha lang tayo ng 2 ampere din na fuse. So, busted na talaga siya. Wala na siya continuity. So, ito na lang yung kailangan natin. Ito. Medyo malaki lang siya, pero pwede naman to. So, lagyan lang natin siya ng paa. Kumuha kayo ng resistor. So, yan na lang gawin nyo ng pampaa. Tapos putulin nyo. Yan. Pwede na yan.
So medyo mainit lang ito mga ka-G-Lovers. Ito yung resistor. Meron tayong resistor. Lagyan lang natin siya ng paa. Okay. So itong tutorial natin na ito mga ka-G-Lovers, kung wala lang kayong pampalit. So ito yung pwede nyong posibilidad na pwede nyong gamitin. Yung sa diode, tapos itong fuse. So pero kung may tama yung drive nito, tapos yung regulator, mas maigi kung palitan nyo na lang ng 4-wire module. So mas maganda na yun. Kasi medyo mahirap din hanapin yung drive nito ng MOSFET. Tapos yung MOSFET mahirap din hanapin. Kaya ang ginagawa natin, pinapalitan na lang natin ng isang buong module o 4-wire module para mapagana natin itong power supply. So dito, mukhang sa tingin ko, diode lang tinamaan talaga nito. So na-check din natin yung yung MOSFET, okay naman siya. So walang problema. So ang hirap lang ikabit yung sa fuse na to. So, ang kulit ng fuse na to. So yan mga ka-G-Lovers, almost matapos na tayo sa pagkabit nito. So natagalan rin na tayo sa pagkabit nito, mainit kasi. So hindi ko na siya pinapass forward para makita niyo yung patapos na nagawa natin kung talagang gagana na ba. So ganito yung design niyan mga ka-G-Lovers. So, tagalin natin tong Supra. Pwede natin siyang ikabit dito. So hindi naman niya naaabutin ng natin ng screen, kasi screen yung itatakip natin diyan mamaya. So nasa ilalim kasi ito ng screen. Kasi importante hindi siya aabutin. Okay. Na-resolder na natin. Alisin na lang natin yung sobrang paa. So ayan na mga ka-G-Lovers, ganito na yung design natin. Parang octopus, di ba? Ang pangit ang design natin. So importante mapagana natin. Yan, mapagana natin yan. So heavy duty naman yung nilagay natin na diode. So hindi naman basta-basta yan surrender o magbabar down hanggat wala siyang shorted. Yan. Chinik natin yung AC line. Okay naman, wala naman siyang shorted o wala tayong nadidetect. So, ibig sabihin, good. Pwede natin tong i-plug in. Safe na tayo. So okay na yung fuse. Kumana na, nakabit na natin ng maigi. So parang robotic yung design natin Hehe. So malalaki kasing wire nilagay ko. Wala akong maliit na wire. So pwede na itong malaking wire at least heavy duty. So yan na mga ka-G-Lovers. Okay na to. Dinouble check ko lang. Kasi sabi ko sa inyo, yung magkasalungat, yun yung sa AC line natin. Tapos yung may dalawang guhit na magkatabi, yun yung sa positive. Yung walang guhit na magkatabi din, yun yung negative. So continue, papunta nyo na lang sa may filter capacitor o sa linya ng papuntang filter capacitor. So ganyan lang yan naman. So ready lang natin to, pwesto lang natin. So medyo mahirap lang ikabit. Yan, hindi naman siguro matatanggal yung pagkasolda natin. Okay. Basta importante hindi abutin yung parts natin dyan ng paglagay natin ng screen, kasi sunod kasing itatakip natin dyan screen na. Basta hindi abutin. Pwede ka mag-inom ng pinamik, So may kasi yun, may bakal yung screen na yun, yung frame nya. Kaya importante hindi siya aabutin. So ito na mga ka-G-Lovers, nakabitan na natin ng dalawang tornilyo, tapos ready for testing na tayo. So titistingin natin kung magkakaroon na ba siya ng indicator light. So tara, testingin na natin. So inalis ko lang yung yung multimeter natin para makabuelo tayo, testing tayo. So chinek ko na rin yung secondary nito, wala naman tayong nakuhang problema sa secondary, wala naman shorted, kaya hindi ko na siya tinanggal yung power supply nito papunta doon sa mainboard. So hindi ko na rin tines. So yan, lumipat lang ako para ma-plug in natin.
Yung pag-plug in natin, hindi naman pumutok yung fuse. Tapos nakita ko umilaw na yung indicator light. So, ibig sabihin, gumana yung power supply natin na ginawa. Yan, umilaw na yung indicator light. So, try nga natin na i-power to kung mawawala yung kulay red. So, tingnan natin. Tapos, mag-check tayo ng voltage. Nung pag-check natin ng voltage, yan, 12 na, 12.2. Okay, sakto lang naman yung voltahe niya. So, chinik ko, okay naman, gumana naman, bumukas naman yung ano natin, yung nag-oscillate naman kasi nawala yung ilaw na kulay red. Ibig sabihin, pwede na to. Kabitan lang natin ng screen to. Tapos, testing tayo. So, kabit ko lang itong screen. So, lagay lang natin itong backlight niya dito sa drive niya. Yan. Tapos, yung LVDs natin, dapat yung position, tama yun. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung screen nito may frame na bakal. Basta importante ito hindi abutin ng frame. Yan, binaba natin na hindi abutin siya ng frame. So ayan na mga ka-G-lovers, nailapat na rin natin na hindi na may nabot yung diode natin, yung parts na mga nilagay natin, yung fuse hindi naman inabot, saka yung diode. So ito, okay na to, ready for testing na tayo, try nga natin. Okay, pindutin natin yung power button. Yan, kita nyo naman, gumana naman siya. Yan, lumabas na yung information. Okay na siya. Yan, takpan ko na lang to para mabigay na sa may-ari. Bali, yan nasa may unahan ko, yan yung may-ari natin, yung naka-black kanina. So, yan yung may-ari. So, nakabantay, yan yung may-ari. So, okay na to mga ka-G-lovers. Kita nyo naman, gumana na, natakpan ko na siya. Sana meron na naman kayong natutunan sa simpleng tutorial natin na to. So, thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat.